For today's video opinion dito sa ating channel, The Opinionated Kabayan, ating pag-usapan ang balitang ito from SMNI News tungkol sa pagkatanggal or pagkasuspinde ng Facebook page ni Quiboloy ahead of the campaign period for midterm elections 2025. Pero bago ang lahat, mangyari lamang na paki-like, paki-share, and paki-subscribe naman sa ating channel. Malaking tulong ito sa ating channel sa pagpapakalat ng tamang information para mas marami pa tayong maabot na mga kabayan natin. Salamat sa inyong suporta. Now let's watch the news from SMNI News, and let's give our opinions afterwards. Samantala, ang social media page naman ng senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. Quiboloy, tinake down ng Meta na dating Facebook. Napag-alaman naman na ang mga nakapost sa mga social media page ni Pastor Apollo bago ito sinuspende ay ang mga tree planting activities at cleanliness drive na sinagawa ng organisasyong pinangungunahan nito, ang Sunshine Philippines Movement. Ayon sa Meta, ang social media page ni Pastor Apollo ay sumusuporta daw sa mapanganib ng mga organisasyon. Matatandaan naman na kahit noon pang mga nakaraang taon ay makailang beses nang sinuspende o tinake down ng Meta ang mga Facebook page ni Pastor Apollo C. Quiboloy kahit pa nga ang content lang ng mga ito ay puro aral mula sa Biblia. Ilang beses ding tinake down ang mga official pages ng media arm ng kongregasyon nito na SMNI na numero unang nagbubunyag ng mga karumal-dumal na gawain ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Ang Meta na dating Facebook ay isang social media platform na nakabase sa Amerika. Actually, totoo yung sinabi sa balita na ito na madami ng beses tinanggal ng Meta ang Facebook page ni Quiboloy kasi naman paulit-ulit din silang gumagawa ng bagong Facebook page ni Quiboloy kaya nagiging cycle na yung ganyan. Para mas maunawaan natin mga kabayan, bakit nga ba ginagawa ito ng Meta? Panoorin natin ang news from Rappler last year. The official Facebook page of Apollo Quiboloy, founder of megachurch The Kingdom of Jesus Christ and its media arm SMNI, is deleted. An individual who reported the page to Facebook received a message on August 17 from the platform saying the profile was removed from Facebook. As of writing, the URL facebook.com/Apollo Quiboloy currently reads, "This content isn't available right now." Before Quiboloy's Facebook page was removed, it had over 1.2 million followers as of July 2023 and was his most followed social media channel. Quiboloy's account on Instagram, a platform also owned by Facebook parent firm Meta, is unavailable as well. The Facebook and Instagram takedowns come after the preacher's YouTube channel was terminated earlier in June and his TikTok account was banned in July. Facebook parent firm Meta confirms to Rappler that the takedown of Kingdom of Jesus Christ and SMNI founder Apollo Quiboloy was due to violations of its policies on dangerous organizations and individuals. The policy on Facebook's page states it does not allow, quote, organizations or individuals that proclaim a violent mission or are engaged in violence to have a presence on Meta. Quiboloy was indicted in the US for sex trafficking charges and bulk cash smuggling, among others. He is also on the US Federal Bureau of Investigation's most wanted list. Ayun naman pala, merong violations si Quiboloy sa Meta, kaya tinanggal nila ang Facebook page pati Instagram page niya. Kahit nga ang YouTube account niya na pag-aari naman ng Google ay tinanggal na din. Take note mga kabayan that these social media platforms ay lahat mga companies in the USA, kung saan ang FBI ay nandun na, kung saan ay nasa most wanted list nila si Quiboloy. In other words, ang main violations ni Quiboloy ay ang pagiging FBI most wanted niya. And alam naman natin that these social media platforms ay merong mga values and policies na dapat sinusunod in conjunction with the policies din naman ng FBI. This is why, matapos lumabas ng FBI Most Wanted poster ni Quiboloy last year, ay siya namang sunod-sunod na pagkatanggal din niya sa mga malalaking social media platforms. Anyways mga kabayan, sa mga patuloy pa din na naniniwalang dismissed na lahat ng mga kaso ni Quiboloy sa Amerika dahil sa binabalita ng isang news agency na wala namang prangkisa and walang credibility, gamitin po natin ang common sense natin. Kung dismissed na lahat ng mga kaso, bakit nasa FBI, wanted list pa din si Quiboloy? Ayan malinaw pa sa sikat ng araw. Wanted by the FBI. Apollo Carreon Quiboloy. Full name pa nga? Ayan lahat ng mga kaso niya andyan nakalagay. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children. Sex trafficking by force, fraud and coercion. Conspiracy, bulk cash smuggling. Ayan ba ang dismissed?
Kumpleto pati self-proclaimed title niya nakalagay, Appointed Son of God. Ayan, andyan lahat. Meron ding Tagalog translation itong FBI wanted poster niya. Ayan o, pinaghahanap ng FBI. Apollo Carrion Quiboloy. Pwede niyong basahin sa Tagalog para mas maintindihan niyo. Huwag tayo magpaloko mga kabayan. Ang link sa website na ito ay nasa description below. Visit the link and see for yourself kung dismissed nga ba. Now, going back to the video from SMNI News, it now has 315 reactions and 69 comments so far. And kung babasahin natin ang mga comments dito ay puro ito pambiblame sa COMELEC chairman na si Edwin Garcia. And of course, pati si President Bongbong Marcos ay biniblame din nila. Hindi na bago yan sa mga nabudol ni Quiboloy dahil ugali talaga nilang i-blame ang government sa mga pangyayari na hindi pabor sa kanila. Kasi ganyan din naman ang ugali ni Quiboloy eh. Sinasabi pa nila dito na ang pagtanggal ng Facebook page ni Quiboloy ay pandaraya daw kasi binayaran daw ng COMELEC ang Meta. OMG! Nakakaloka talaga itong mga trolls ni Quiboloy. Dapat nga magpasalamat kayo dahil kahit punong-puno ng kaso ang Diyos niyong si Quiboloy ay kasama pa din siya sa official senatorial candidates. Now ano naman kaya ang masasabi ng COMELEC tungkol sa pagkatanggal ng Facebook page ni Mang Kanor? Paglilinaw naman ni COMELEC spokesperson Atty. Rex Laudianco, wala pang pinapa-takedown na kahit anong social media channel ang komisyon dahil nasa period of registration pa lamang sila. Sabi pa niya, walang kinalaman ang COMELEC sa anumang suspensyon o deactivation na nararanasan ng sinumang kandidato sa nalalapit na eleksyon. So sa mga pagtatanggal ng mga platform, ng mga ilang social media accounts, hindi po talaga namin kayang solusyonan yan sapagkat yan ay isang bagay na internal sa mismong platform mismo, na yan. Very well said. Hindi naman talaga kasalanan ng COMELEC ang pagkatanggal ng Facebook page ni Quiboloy dahil yan ay kasalanan mismo ni Quiboloy. Walang kinalaman ang pagkandidato niya sa pagkasenador or even ang election process ng Pilipinas tungkol diyan. Kung sanang hindi siya gumawa ng mga kawalang hiyaan niya sa Amerika, edi sana hindi siya magiging wanted ng FBI. Edi sana rin hindi nila ipapatanggal ang kanyang mga social media pages. Simple as that. Tsaka dapat lang natanggalin si Quiboloy sa alinmang social media platforms para hindi na siya makapanghasik pa ng lagim, lalong-lalo na yung mga false teachings niya, at para din wala na siyang mabiktima pa. At kahit paulit-ulit pa silang gumawa ulit ng bagong Facebook page ni Quiboloy, ay for sure tatanggalin ulit yan for the same reasons na na-discuss natin. The problem is, si Quiboloy mismo ay hindi marunong sumunod. Hindi siya marunong magpasakop sa batas or sa authorities kasi nga siya daw ay owner of the world. Ito naman ang masasabi ko, kung talagang owner of the world siya, sige nga ipanalo niya nga ang sarili niya sa eleksyon. Kaya mga kabayan, isip-isip tayo. Ang katulad ba ni Quiboloy na tumatakbo bilang senador ang gusto niyong iboto sa election next year? Please put your comments and opinions below. Thank you for watching mga kabayan, and I will see you on our next video opinion here at The Opinionated Kabayan.